Ang pangalan ko po ay si Cy Prince Yusuf C. Alamada at ang partner ko po ay si Vinjo Lacangan. Ang tatalakayan po namin ay Kabanata 6, si Basilio ng No Limitang Hire. Magsimulan na po tayo. Nagsimula ng patugtugin ang kampana para sa Misa de Gallo. Nanawag si Basilio habang umaalingaw-ngaw ang dupikal sa simbahan. Tinahak niya ang madilim at paliko-likong landas at huminto sandali upang matiyak na walang nakakikita o sumusunod sa kanya. Nang mapanatag na ay pumasok siya sa daanang hindi karaniwang binabagtas ng mga tao patungo sa matandang kagubatan na nagkikip-kip ng kanyang mga alaala. Naging pag-aari na ito ni Kapitan Tiago ng samsamin at ipagbili sa kanya. Napakadilim ng gabing iyon, kaya't mayang tinitingala ni Basilio ang mga bituin na makikita lamang sa pagitan ng mga sanga ng punong kahoy. Patuloy siya sa paglakad sa kagubatan. Kabi-kabila ang mga nakausling ugat, nakaharang na sanga at salasalabid na baging. Paminsan-minsan siyang nasasalabid at natitisod ngunit hindi naliligaw. Humahawi at nakahatak ngunit hindi nalilihis. Wala siyang ibang marinig kundi ang lagitik ng mga sanga ng kahoy at ang alon sa lawang malapit. Tinawid niya ang isang maliit na batis at inakyat ang madilim at walang hugis na burol. Pagkababa ay tinungo niya ang malaki, matanda at mahiwagang puno ng baliti. Ito ang matandang kagubatan ng mga Ibarra. Nanatili si Basilio at nagbigay galang sa pamamagitan ng pag-aalis ng sombrero sa tapat ng bunton ng mga tao. Sa libingan ng kanyang ina, ito ang kanyang unang tinutungo sa tuwing dadalaw siya sa San Diego. Muli nga niyang sinadya ito bago ang pagdalaw sa pamilya ni Cabezang Talyes. Naupo siya sa isang bato at sinariwa ang nakaraan. 13 taon na ang nakalilipas nang mamatay si Sisa, ang kanyang ina, sa lugar na ito. Kalungkutan, kahirapan, at patong-patong na sama ng loob ang dinanas ng kanyang ina hanggang sa pagkamatay. Isang gabing maliwanag ang buwan, habang ang mga Kristiyano ay nagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Pipilay-pilay na narating ng batang Basilio ang lugar na ito sa paghabol niya sa kanyang nabaliw na ina. Dito sa lugar na ito, pumanaw si Sisa, isang lalaking sugatan ang nakatagpo sa nananangis ng batang Basilio at nag-utos sa kanyang gumawa ng siga. Sinunod niya ang lalaki at nagbalik na may dalang mga pangatong. Ngunit nadatnan niyang patay na ang unang lalaki at katabi nito ay isa pang lalaki na ngayon lamang niya nakita. Tumulong ang di kilalang lalaki na sunugin ang bangkay ng unang lalaki at ilibing ang kanyang ina. Binigyan siya ng pera ng lalaking ito at hinimok na lisanin ang kinagisnang lugar. Hindi niya malilimutan ang itsura ng lalaking iyon. Matangkad, namumula ang mga mata, maputla ang bibig at matangos ang ilong. Lumuwas ng Maynila si Basilio upang makalayo sa mga may kapangyarihan sa San Diego. Nanginginain siya ng mga bungang kahoy sa mga gubat. Nagtatago siya sa tuwing may makikita siyang Guardia Civil. May sakit at gula-gulanit ang kanyang damit. Nagbahay-bahay siyang upang maghandog ng kanyang paglilingkod. Ngunit sino nga ba ang tatanggap sa isang batang nagugutom, probinsyano at walang alam na kahit isang salitang Kastilya? Naging palaboy siya sa lansangan na madalas kaawaan ng mga nakikita. Ilang ulit na rin niyang naisip na magpasagasa na lamang sa mga karwaheng
pumaparoon pa rito. Isang araw, nakita ni Basilio ang karwahe ni na Kapitan Tiago at Tia Isabel. Nagmula sa San Diego. Sinundan niya ang karwahe at natunton ang bahay ng mga ito. Kapapasok pa lamang noon ni Maria Clara sa monasteryo kaya ang nalulungkot na si Kapitan Tiago ay tinatanggap kaagad ang namamasukang bata bilang utusan na walang bayad may pahintulot pang makapag-aral sa San Juan de Letran kung nais niya. Ilang buwan matapos mamusukan si Basilio, ay pinasok siya ni Kapitan Tiago sa Latin. Ngunit dahil sa kanyang anyo, ay nilayuan siya ng kanyang mga kaklase at hindi pinapansin ng kanyang professor. Ang unang taon ay naipasya niya ang pasalitang pagsusulit. Nang ikalawang taon, unti-unti na naging disente ang hitsura ni Basilio dahil sa pagsusuot ng isang pares na sapatos at sobrang Pietro. Ngayon pa man, hindi pa rin siya kilala ng kanyang professor. Sa ikatlong taon, naging guro niya ang isang mayamang Dominico na palibro at tamad. Isang araw, napansin niyang hindi tumawa si Basilio sa kanyang biro. Inakala niyang isa itong mangmang. Kaya inisipan niyang hindiyain. Ngunit dahil sa sulado ni Basilio, ang aralin at marunong na siyang magsalita ng Kastila, naging guro niya ang isang mayamang nabigo ang dapat sana panghiya sa klase. Ibig na sanang tumigil ni Basilio sa pag-aral sa ikapat ng taon na ngunit naging guro niya ang isang kaibig-ibig na professor. Isang araw, sa pamasya ng kanyang mga mag-aaral, nakapagtalo ito at humantong sa hamunan. Nangalap ang professor ng mga mag-aaral na sasama sa labanan ng tungkod at espada. Dito nakilala si Basilio dahil sa pagkakilala at sigasig niya ay nabigyan siya ng mataas na marka at medalya. Sa katuwaan ni Kapitan Tiago, nilikayat niya si Basilio na lumipat sa isang sikat na paaralan, ang Ateneo. Nagustuhan at hinangaan ni Basilio ang pagtuturo sa Ateneo. Nagsumigasig pa siya sa pag-aaral pa makamit ang kursong Bachelor and Artist. Naging matagumpay na mag-aaral ng medisina si Basilio na makapagtapos ng unang 5 taon sa pag-aaral. Nakapagsimula na siyang maggamot sa ikatlong taon sa medisina. Isang paraan ito para makaimpok siya ng pera. Nilang buwan na lamang at ganap na siyang makabalik sa kanyang bayan at maikasal kay Julie at mamuhay ng maligaya. Siya ang napiling bumigkas ng tulumpati sa pagtatapos.